Hi guys! Welcome to Late Night Pub Podcast. Ako si Pam. Ako ang first ever traditionally published author ng Paper Cat Books and the best shoulder to cry on. This is Laura, your spellcasting author from Paper Cat Books. And this is your boy, Joshua, your soon-to-be published author this year. Of Woohoo! 2024. May spinning effect sa buhok. Ganon. Gusto ko yun! May New pa-wind entry lang. effect. Panalo Spin yung effect. And this Ayan. has been Late Night Pub, where we write drunk and chica sober. Yes! Welcome to back, episode... y'all. Ano episode tayo? 6 na to, no? Episode 6, yes. Welcome to Nice. episode 6 where we will talk about feeling ko maraming makaka-relate dito, aspiring author man or published author na basta nasa mundo ng pagsusulat. Ang mahiwagang writer's block. Ayan. Oh. Wala Ayan, tayong diba? soundboard na naman. Parang gusto ko na lang umalis. Parang gusto ko lang ito umalis. Wala kang soundboard pero may tawanan sana doon, no, para for effect. So, ayun, you guys, we will be talking about writer's block today. Yan ang pinakamalaking challenge, no, sa buhay ng isang writer, baguhan ka man o veterano. Talagang mararanasan mo yan. So, to get things started, no, I want to ask you guys, we all know what writer's block is, right? Pero I believe na iba-iba yung tama niyan. Depende sa sa'yo. Iba Depende yung sa tama. writer. Okay. Iba-iba yung tama niyan. So, this is my first question to you guys. Paano ang tama sa inyo ng writer's block? Paano nyo malalaman na writer's block na yan, yung nararanasan nyo? So, go. Sige, siguro ako muna mag-start. Go. Ako, nalalaman kong may writer's block na ako pag wala na yung attention ko sa pagsusulat. Like, kasi alam ko na yung mangyayari. I can write it na. Nandun ako sa second phase of my writing, which is yung itatranslate mo na lang yung idea mo into words. Nalalaman ko na nabablock na ako pag halimbawa, parang wala nang nabubuga yung tambucho, parang ganun. Parang like, halimbawa, nandun na siya, like, nandun na yung outline. Kaya mo pa naman talaga isulat, pero like, parang, alam mo yun, parang nauubusan ka na ng English. Parang ganun yung term ko. Ubus na yung English. Okay. So, parang hindi na ako makapagsulat. Like, or nag-fleet, may dumaan na namang rabbit, ganun. Sorry, yun talaga yung biggest struggle ko as an author sa writer's block. Mabilis talaga ako ma-distract. So, yun yung challenge sa akin. I wouldn't call it writer's block. Siguro yun yung biggest challenge kasi hindi naman ako nabablock nandun na yung idea. It's more of talagang nabablock ako kasi ang daming distractions. Ganyan talaga It's more of pag at saka nauubusan din ako ng English. How about you, Laura? I guess parang ganun, hindi naman, I think it's not an attention problem for me. I think it's more of like, hindi ko mahanap yung exact words na dapat isulat. If, I guess, meme-wise, alam mo yung situation ni SpongeBob na nagsulat siya ng essay tapos lang yung Kinare ko yung meme na yon. yung yun lang yung nasulat niya yung Yung di ba nakalagay pa nga yun sa Facebook ko. Kakashare ko lang nun kung nakita nyo sa Facebook page ko. Talaga ba? Oo, kakashare ko lang nun. Ito, sabihin ko. Kasi tawang-tawa ako kasi sa ulo ko yon. Nakalagay dito 3 days ago. How I write my short stories. Tapos how I write my novels. Tapos nakalagay lang dun sa novels yung the. Kasi yun yung yun yung kay SpongeBob na episode, yung procrastination. Tapos tawa-tawa ako kasi after nung the, sabi niya, break time! Break! Tapos, ang sunod niya sinabi, let's see, I have
ano, 799 words to go kasi 800-word essay yun. So, ang nilagay ko sa post ko, let's see, I have 74,999 words to go kasi ang limit ko ay 75,000. 5K. Oh And then, my God. pero honestly, feeling ko yun na yung pinaka-akmang na mararamdaman ko in terms of writer's block. Writer's Kasi block. parang, alam mo yun, you try to churn something in your head kaso wala talagang lumalabas. Feeling ko na parang kahit na anong word ang i-type ko, hindi siya up to par sa sa expectations ko sa sarili ko. And again, I guess yung alam kong deserve nung story. Mhm. So parang sabi ko, no, eto na, writer's block na to. Sige, mamaya ka na. True. Bye! Well, for me naman, ang kasi natin as writers, 'di ba? Parang ang pinaka basic na job description natin is to you get your character from point A to point B. Yeah. So sa akin alam ko na writer's block na pag hindi ko na alam kung paano papupuntahin si character from point A to point B because usually I know. Kasi alam mo na yung kumbaga alam mo yung umpisa tsaka dulo. Yung catalyst lagi ang problema, yung nasa gitna. Oo. So usually when you have good days as a writer, alam mo yon kung paano mo siya dadalhin from point A to point B na smooth yung flow, hindi siya sounding pilit, hindi siya sounding, alam mo yon na it's been done like a thousand times already. Meron kasing mga days na kahit na naiisip mo na it's been done a thousand times already, confident ka pa rin na yung the way you tell it is unique. Yeah. So, yun, doon ko nalalaman na may writer's block ako kapag yung pagpapapunta ko ng character ko from point A to point B hindi satisfactory or either hindi Yeah. satisfactory or hindi ko alam at all kung paano ko siya dadalhin True. doon sa point B. So yun yung struggle talaga. And that happens not like one book, 'di ba? It happens chapter by chapter. Minsan scene by scene yung chapter, 'di ba? Oo. So kala nyo I nakakatuwa? hate Kala nyo nakakatuwa that. yung ginagawa namin? De, joke lang. Yun nga, Nakakatuwa that's naman struggle. siya. May mga issues lang kami when it comes to writer's block. Yeah. Sobrang Meron lang laki. talagang ganon minsan na mga ganap na yun nga medyo mahirap siyang i-overcome, no? And Oo. speaking of, follow-up question, speaking of overcoming, how do you overcome writer's block? Any tips for aspiring writers and authors out there? Siguro ang masasabi ko nga, number one, yung katulad ng sinabi ko with yung writing habit ko, which is treat it like a profession. Kasi kahit anong mangyari, it will always show up anytime. At wala naman na tayong magagawa doon kundi continue to move on. Siguro ang motivation kong iniisip lagi is isipin mo yung mga journalist, isipin mo yung mga news writers na kailangan nilang mag-produce every day, every week ng ganito ka amount of words. So syempre, parang sila writer's block din sila but because of their job, they have to do it. So parang ikaw, if you treat the book as a hobby, talagang it will be on your own pace. Pero if you want to have that deadline, if you want to be passionate about it, treat it as at par with your profession. And I guarantee you, you're going to finish that novel. Yes. Yeah. Wow! Kala mo Yes. naman, parang Thank you very much for tuning in. Philippines! This has been That's it for Late the Night Pub. Thank you. Good night. How about you, Flora? Matagal pa, 30 minutes pa. Sa akin kasi, personally, I step back. Kumbaga parang, I treat writer's block kasi as a form of burnout, I guess. Okay. Na parang, okay, so my brain needs a little bit of rest or a little bit of sugar. So, Sugar. so, I step back muna. Siguro, matutulog, I guess, for whatever.
magbabasa ng konti just to, alam mo yun, baka lang may makita kong specific word na mag-trigger Yes. sa brain ko to churn out more words. Then after a while, upo ka ulit. Then you try to write ulit. Kasi parang, ayun nga, well, personally, that works for me. I know case-to-case basis naman niya, it won't work for anybody, for everybody rather. So, ayun nga. I guess as long as hindi ka naman papa-defeat dun sa writer's block mo, andyan naman yun eh. You just need some time to, process everything, I guess. Minsan nakaka-overwhelm lang din talaga siya. True, true. Alam mo, Pero I think we have to address that, no? Kasi I think a lot of young writers na parang merong stigma around that uh, idea ng writer's block being a form of burnout. Na kasi feeling nila para maging successful sila, dapat go lang sila ng go palagi. yeah. Alam mo yun, parang, ewan ko kung saan nanggaling yung concept na yun na dapat go ka ng go palagi. Ganyan. Guys, ang makina nga, pag nag-overheat, di ba? Tayo pa kaya? O, di ba? Hello? So, guys, there's no shame, especially young writers, aspiring writers, and authors. There's no shame in taking a step back. Yes. Kapag feeling mo wala nang maibubugay utak mo, hindi na wala nang ma-type yung kamay mo or maisulat. There's no Yeah. shame in stepping back and taking a break, ganyan. Kasi syempre kailangan din magpahinga ng brain natin, Ng kailangan din brains. magpahinga ng puso. Ay, puso! Ayun. Isama na natin yung puso kasi ano yan, parang may factor din yan kasi sa passion and grit cycle na sinasabi natin, 'di ba, lalo sa pagsusulat. Ayun, actually ganun din, same with you, Laura, na feeling ko, no, yung writer's block is my body's way of telling me, pahinga ka muna kasi kailangan mong mag-recharge para umandar ulit yung imagination mo, yung ganyan, yung storytelling mo. So, ayun, so parang ang writing skills muscle yan na pag hindi mo pinahinga, True. may spray. True. Kailangan magpahinga ka rin minsan, ganyan. Do what you need to do. There's no prescribed way for you to rest. Do what works for you. Ganun. So kung Exactly. si Lord matutulog or magbabasa, sa akin naman effective yung ambient sounds ulit. Pero wala akong ginagawa. As in, para siyang meditation, ganyan. Siguro mag-meditate ako mga 15 minutes. Ayun lang, nakikinig lang ako sa ambient sound. Tapos, ayun, deep breaths, ganyan, para lang ma-relax, gano'n. And then, eto hindi ko alam kung mag-work para sa lahat, pero I eat something salty. Kadalasan peanuts. Yan. Peanuts! Yan. Hindi, siguro sina-expect nyo something sweet. No, hindi kasi ako mahilig hindi naman sa hindi mahilig. Well, I love sweets, pero I prefer yung mga salty na food, lalo na yan peanuts. Kasi, ewan ko, parang shinare sa akin ng teacher ko nung grade 6, science teacher ko na, ang peanut daw ay food for the brain. Oh, So, yeah. Totoo ba yun? Hindi Ewan ko ko. alam eh. Hindi ko rin alam eh. Pero Yes, kasi, food for the brain. Kasi sometimes din yun din kinakain ko. di ba? Maniwala tayo si Joshua nag-med student. Maniwala tayo sa ayun, med student. Maniwala tayo sa med student. At science teacher ko naman yun. So, as a kid, maniwala ako na, di ba? Siguro naman alam niya yung sinasabi niya. So, ayun. So, yun, naging habit ko na siya na bibili ako ng peanuts, ganyan, lalo na pag nagre-review, ganyan, nag-aaral, lalo na, yan, pag nagsusulat. Ayun, tas maraming tubig. I stay hydrated, you guys. Yes, hydrate. Ito, Yeah, pine-prescribe ko na sa lahat, stay hydrated, guys. Kasi pag, exactly. malakas maka, ayoko nang gamitin yung word na burnout, kasi parang ang bigat. Malakas maka-exhaust ng brain cells ang walang tubig sa Tubig. katawan. So, Oo. tubig. Ganyan. O kung gusto nyo may Water. lasa, bili kayo ng mga electrolyte drinks, whatever you prefer. Basta stay hydrated. Bero ka. ang bero ka ba ay vitamins yun, di ba? O vitamins yun, inamin nyo rin. Vitamins yun, oo. Yes, drink Pero, your vitamins ewan ko, and drink your water. may iba kasi ako nakikita na parang ginagawa nila orange juice. Pero ka?
Oo ba? Oo. Yung sabi ko, Pero masarap kasi yung beroka, di ba? true. Totoo naman, masarap naman kasi talaga yung beroka. Beroka, baka naman. Bigay naman! Pambili ng soundboard. O kaya Bili lang po ng soundboard. pambili din ng Beroka. True. Ayun, yun yung for me sa ano. Ayan. O di ba? Ang dami na namin sabi tungkol sa writer's block. So Pero feeling ko, naaliw na kayo. Aliw na kayo, di ba? diba nasabi natin na how do we overcome? Ako Mhm. kasi feeling ko hindi natin talaga siya ma-overcome kasi yung parang Manage. sa Parang akin kasi when gano'n. you use the word overcome, 'di ba usually yan ang laging tinatanong ng mga Mhm. aspiring new authors, sa mga Mhm. veterano, kahit di naman tayo ganun ka-veterano. I mean, we're just also starting our writing Yes. journey. Babies pa tayo. Mga babies pa Mm. tayo, mga bago, parang isa pa lang naman yung mga napapublish natin or dalawa. Pero parang I would rather siguro magandang question naman yung ano, how our writing techniques or exercises like yung mga sinabi natin kanina, paano natin na-adapt 'yon para ma-combat natin ang mga writer's block natin. So parang ano yung mga technique natin na ginamit like 'di ba nga we say step back or like ako I treat it like a profession. Pero may mga techniques pa ba kayo like halimbawa paano ba? Like parang siguro ako I would watch a Go. movie or like I would like Hmm. or I would read another novel to find some inspiration siguro. Oo. Not copy ha, inspire. Kasi most of the time pag when I Magkaiba read yon. or Magkaiba yon. Magkaiba iba po yun yun. like Let's ako get ako it out sige, there. bigyan ko yung example baka kasi isipin nyo kinakopy ko eh. So like Ah, meron akong may mga nababasa akong movie, may nababasang movie, may mga napapanood akong movie or series na ah, halimbawa ganito, merong isang scene si ate girl at saka si kuya nagkiss mhm, sila sa hot tub. Ako naman ang mhm, naisip ko for my novel is magkakaroon sila ng moment sa pansol. Sa mhm. What is Mansol pansol? Kalamba. It's Okay. like a hot spring. Ah, Sorry. Akala ko ibang type ng pool yung pansol. No, Sorry. no, no, no. It's like, lugar siya, Sorry. girl. Lugar. it's an area in Calamba, Laguna. Sorry. Mm. Oo nga It's pala, known no. for their Yeah, hot yeah. spring. So, yun. Yeah. Yes. Ganun yung nakuha kong inspiration. So, how about you guys? Like, syempre, sabi nyo, napapagod din kayo. So, parang, paano kayo nagkaroon ng fresh new ideas for At Last or ang pag-ibig ni Crayon? Paano kayo nakakahanap ng new inspiration? Kasi syempre, writer's block yun eh. Parang, wala na akong mabuga. Parang ganon. Mhm. Mm. Well, aside from the obvious na magbabasa ka rin or manonood ka, I think I try to step back and then write something else. Mhm. Something Oo, com write hindi, Very something oo. new. author. Very author. Tapos Something, malilimutan mo after. hindi naman. Hindi, parang, alam mo yung, Nilagyan. Sorry, not, ganun ako eh. not me trying to defend myself in 2024. Paano ba? It's either I try to step back and write something completely different or let's say this specific chapter nagkaroon ako ng writer's block. Pero yung sumunod na chapter, alam ko na yung gagawin ko. Okay. Sisimulan ko yung isang chapter. Mhm. Bale parang Ah, isi-skip ko siya muna. Mhm. Tapos okay. itatry kong isulat yung the next one para at least alam ko kung paano siya i-connect. Mhm. Parang Oh, that's a something good like that. idea. I see. Something like that, I guess. Okay. Ay, 10%, nagka-idea, no? 10% gumagana siya, pero most of the time hindi. 10% lang? Ang baba naman. Ang Paano baba naman yung naman. 90%, Laura? Paano naman yung Yung 90%? 90%, yung panibagong WIP na siya. Di ba sabi ko sa iyo eh. Sakit niya ng mga Okay, author eh. guys. Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Parang wala namang masama sa pagiging sagana sa WIP. No? Pero ang problema kasi doon, guys, kapag nasimulan nyo siya, ganun na siya until the end of time. No?
Puro WIT na. I just go, I would like to extend my heartfelt apologies to the first two manuscripts ko nung nasa college pa ako na hindi ko na siya natapos. Ayan. May Yung plano ka mga, pa bang balikan? hindi ko, nawala ko na yung file eh. Ako naman yung mga work in progress ko, lahat yung nakapost sa Wattpad. Ayokong i-delete kasi parang Aw. if ever maging famous author ako, makikita pa rin nila yung growth ko as an author. Kung Yes. paano ako magsulat Link paano down ngayon. below. Hanapin nyo na lang. Good luck. Nakakaya kasi fanfiction yun. Ano nga Girl! pala siya? Incognito nga pala siya sa Wattpad. So, Well, pero nahuli ng parents. Tro. So, kung nahuli na yung tito at tita, mahuhuli rin namin. Abangan. Well, true. Abang. How Sino about ba- you, Ako Pam? na, other techniques to, bukod nga sa iyon, yung pagpapahinga, meditate, and yun nga sa obvious na magbabasa ka ng other books or manonood ka, ganyan. Para sa akin, pinaka-effective yung babalikan ko yung nasulat ko na sa current WIT. Mm. Doon ako kumukuha ng inspiration. Bali, ang ginagawa ko doon, pag binabasa ko siya, I try to imagine an alternate universe with the same characters. So, ayun. Ganun siya. Parang para sa akin na naging effective siya in a way na merong nagpa-pop na ibang situations. And then from there, I decide kung magiging appropriate ba yung situation na yun sa current storyline, o 'di ba? Ang sakit nito kasi mahirap to kasi pantser eh. Kung pantser ka, mahirap 'yun, wala kang outline, hindi mo alam, wala kang bird's eye view ng buong kwento. So pag napanood to nila Tita Jean, patay tayo, 'di ba? Hi, Tita Jean! Hello po, Tita Shoutout G. sa'yo, Tita Jean. Hi, Okay. Tita G. Yung ano niyo po sa amin, yung advice niyo po sa amin na dapat lagi nag-outline, pasensya na po. Gagawin na po namin ngayon 2024, no? Pero ito, We're share trying. lang namin para hindi na kami gayahin ng mga susunod sa amin. True. Ano, 'di ba? Kasi So, ito, first-hand wag yung experience gagawin. na to eh. So, ito, okay, siguro yung iba sa inyo sasabihin, being a dancer works for me, may ganyan. Pero eventually, when you join the publishing game, it will stop working for you kasi kalaban mo na dyan time. Hindi kasi yung, di ba, like I said sa previous episode, pag nandun ka na sa laro, hindi lang yung time mo ang magmamatter dyan. Marami lang ibang involved na tao and their time is valuable too. So, ayun, kailangan marunong ka nang magplano. Kasama yan sa growth mo as a writer, di ba? So, ayun, siguro ang gagawin ko ngayon na, ayun nga, may personal development, may na tayo. yung May pagbalik-balik character ko, development na tayo kasi may 2024. character development na tayo sa 2024. Yung pagbalik-balik ko sa mga nagawa ko na, and then I imagine alternate universes, I will take note of those alternate universes. And then the potential situations na pwedeng mag-arise from those alternate universes. So, ayun, makakatulong to. Panoorin nyo yung Multiverse of Madness kasi doon kayo makakakuha ng ideas. I think that's the second Doctor Strange. Ayun, Yeah. para magka-idea ka how multiverse works lang, ganyan. Yeah. Para, ayun, sa akin naging malaking tulong yun eh kasi na-imagine ko doon yung paano for example paano kung naging lalaki si Crayon in another life, alam mo yun, tapos si Atom naging babae, ganyan, parang yung eksena ni Stephanie Meyer doon sa alternate universe niya ng Twilight, yung na-share mo last time, Laura, yun, parang Hindi ayun, pa rin ako isip ko makaget what over if doon. Anyway. Pero gusto mo oo. tuloy mabasa, sige, push Gusto, talaga yung this 2024. may ebook ako. Gusto Ayun, doon ako gusto ko kasi talaga yung book eh. Sa bagay, Gusto ko oo. talaga book. Hawakan, yeah. So, Gusto di ko ba Ayun, so yun aking another way of Yeah. combating writer's block. Yeah. siguro ako ito naman, di ba? Na-mention ko na yung akin, pero siguro isa rin sa add ko kasi nga, alam niyo naman ako, may sobrang sumasabog yung mga ideas ko sa mind. So, ang usually ginagawa ko pag ganyan, yung hindi na din gumagana, yun nga, tama rin kayo na dapat, isa rin pala sa sign yun na pag may writer's block ka na is you're tired already. Pero kasi for some reason yung brain ko hindi siya natatire na parang pagod ka na nga mag-isip for that novel pero like sumasabog pa din yung brain mo, ang dami-daming sinasabi kasi Oo. The nangyayari curse sa of a akin. writer. Loud. So what I do is I tend to walk. Oh, yeah. Like I walk
Like, super long walks. Kaya nga laging more than 10K yung steps ko eh. Na all. Oh, nice. Kasi, kasi pag sumasabog na yung utak ko, I really need to walk. Tapos doon ko lang na-organize yung thoughts ko. So That's true. anyways, follow-up question dun sa question ko kanina about adapting techniques. 'Di ba sabi nyo kanina marami kayong mga works in progress, usually that helps you with when you tend to write. So medyo hindi siya related sa writer's block pero in a way related din. Pero I think wala pa masyadong nagtanong nito kaya I really wanted to ask. As an author, like halimbawa ikaw Pam, hindi ko pa masasagot, kaya ko isagot to siguro sa ibang gawa ko na anthology. Pero sa inyo, Pam and Laura, bago ako sumagot for mine, sa mga works in progress nyo ba, like halimbawa, nung nag-struggle kayo with At Last or Ang Pag-ibig ni Crayon, anong mas prefer nyong isulat? Like, is it a sequel to the book? Is it an alternate universe to the book? Or is it more of a spin-off Wala of sa the choice yun yung sagot original? ko. Sorry. Ayun, yun yung ano ko, ano na, a completely different Or story. a completely Kasi sa different ano, story pala, sorry. Yun. yes, for me, that's my answer. Kasi at the time na sinulat ko yung Crayon, nandun ako sa mindset na pag happy ending na. As in, yun na. I will let my characters be happy. So, Yun na ibang yung ending characters nila naman eh, ang kumbaga. tutorturin Oo. mo. Yes. Bali-bagong cast naman totorturin mo, ganon. So, kaya new book na, Pasok! ganon. So, new book na. Pero maganda rin kasi, lalo na, well, siguro sa ano lang, sa type of story ko Hmm. kasi, parang feeling ko hindi na akma yung magkakaroon ka pa ng sequel kasi feeling mo madadrag out lang. Sa pinaplano ko na yung na-share ko sa inyo na trilogy, I think ayun talaga it will warrant a series kasi ang pinaplano kong mundo doon malawak. So Hmm. kahit pa tas marami akong pwedeng gawin sa characters ko, ganyan. Yeah. In new ways of torture. Yeah, I have find new Torture ways to talaga. torture them. So ayun. So feeling ko it depends on the genre that you're writing. Ganon. So, ayun, at the time of Crayon, new story, kaya yung sinasabi kong second book, it's a whole Mhm. different story. Although, similar setting, college, love life, ganyan, Mhm. teen fiction, ganon. Pero bagong characters na siya. And then, yung story after that will be, ayun nga, yung series na siya. So, Wink I'm so wink. excited na, yeah, ma-release yan. Wink, Mm. hindi ako marunong Wink mag-wink. wink. Basta alam mo, hindi ako marunong mag-wink. Ayun. Today we learned. Today you learn na hindi marunong mag-wink si Pam. So, ayun. Hopefully, during the next few years, ma-release natin yan. Akala ko sasabihin mo, hopefully during the next few years, makapag-wink. Paano ba kasi mag-wink? Hindi Sorry. ako marunong. Yan yung downside ng ano eh. Parang ano yan, one less superpower pag sa paglalandi, hindi ka marunong mag-wink. Hindi. So, Kasi masyado sorry ka na na lang. daw perfect Wink na lang pag din. marunong ka mag-wink. Okay. Sige. I'll take that answer. The world cannot handle Ayun. Pam Castro if she winks. Yes. True. Kaya tinanggal sa Yes. kanya yon ni Lord. So, Para Ah, fair. may mag-blink na lang papalitan ako. akong quote. 'Di ba? May nagsabi ano ba 'yun? To the mind that is still, the whole universe surrenders. Papalitan ko. Oo. When pumping winks, the whole universe surrenders. Exactly. Yes. Yes. Malay mo, So, malay mo sa nagsasabi ibang ko hindi ako marunong. May sa alternate ibang universe. alternate universe, marunong ka mag-wink. Yeah. So, doon na lang kayo, no? Kay Doon na alternate lang kayo. universe pa, kung gusto niyo siya makita. Oh. Sa universe na to, hindi. Wala. I'm unable. Sorry. O, Just, ikaw na, Laura. Tama ka ng okay, tawa. okay, Oo okay. nga, tumatakas si Laura. Bye. Hindi, ano ba? Um, okay. I'm gonna let you guys in on a little secret. I'm trying Mhm. to basically kinakalikot ko yung At Last Okay. for a Mhm. spin-off. I'm crying. Ayun, for a spin-off. Pero hindi ko pa, it's very, ano pa kasi, beginning stages pa lang siya. And the idea for a spin-off is not entirely my own kasi
Um, parang hindi naman sa kinall out, pero parang sinabihan ako nung high school friend ko. Hi, high school friend. Kung nakikinig ka, hello. Hello. Hello, Ayun, high school sinabihan friend. niya ako na may isang character kasi doon sa story na ah, magandang bigyan ng spin-off. And I agree naman, pero as of now, um wala pa siyang skeletal system. So isang Let me ato. guess. Let So me isang guess. Kung sinong character yon? sige, Si Vera. hindi. Ay, Sige, hindi. Um, No. sino? No, pero yeah. Ah, as of now, ano pa lang siya? Wala pa siyang skeletal system, atom pa lang siya. Baka nga embryo. Atom. Ay, Atom. Atom. Nandun pa lang siya. As for ano pa ba? Yung sa Phoenix Witch naman, kasi ang plano ko naman talaga sa Phoenix Witch, trilogy talaga. Kasi gusto kong Mhm. mapakita per book yung growth nung main character. And feeling It's a ko different, kasi ano na, diba? Different it's a, story na yan it's from a Atlas. different, it's a whole Okay. different story na hindi na siya solely centered sa romance, pero more Mhm. on parang fantasy type Mm. witchcraft, whatever. Um, hindi ko, yung tina-target ko kasing growth ng main character, I don't think ma-justify ko siya in one book. So feeling Mm. ko mas maganda kung ihahabaan ko yung growth niya, yung pagto-torture ko sa kanya, kung sino, Torture, word of the day. kung magmamala Mhm. sinong author yun, yung kung sino-sinong character na lang yung pinapatay. George R. R. Martin ba Oo. yan? Troll, ang So serial baka killer ng mga so, characters. so baka magmala George Martin. Maybe, I'm Oh, not sure. I'm not interesting. sure. I'm not sure. Mhm. We'll see pa, we'll see. So, yun. Let's Sige. pray na mawala na yung current writer's block ko uh for that series para matuloy-tuloy na siya. Utang na loob. Utang na loob. I think, Please. Joshua, we have time for one more question. Baka may ano ka pa Mhm. dyan. May reserba ka pa dyan. Sige, ano ba? Actually, ano kasi, writer's block, it's a straight one-time thing. Kasi Yeah. natakal na rin naman na natin yung iba dun on how we try to manage our time nung previous episodes natin. Yeah. Pero siguro, ang maganda siguro is we tend to see writer's block as something of a negative thing. Mhm. Pero why not look at in a positive light? So parang True. siguro how siguro paano bang like meron bang personal growth journey na nag-influence on your approach on how to handle writer's block? So syempre 'di ba, kayong dalawa, like si Flora and si Pam, both na kayong published authors. So parang syempre, it comes with the notoriety, it came with the happiness of being a published author. And syempre, may mga bago na kayo natutunan ng mga experiences as an author. So parang, as your personal growth as an author, syempre si Pam, like for example, she started writing way back, mga 2010s pa on her vlog. And then, ang nagmo-motivate sa kanya was her hamsters Validation. sa mga panahon na yon. So, Hamsters. oo. So parang ngayon, as a published author, ano na yung mga ways mo ngayon or ano na yung bago mong mga techniques from before na ano na yung parang naging growth mo as an author, how to handle writer's block? For me, para sa akin, malaking bagay yung naging part ng growth ko is yung pag improve ng mindset ko toward Mhm. writing. Kasi when I started out, I think many young writers, no, especially sa age ng social media, most of the time they start out craving fame. Mm. Mhm. Gusto lang, kaya sila di ba? Kaya, ganun din ako nagsimula. Inaamin ko, nagsimula ako bilang batang writer na gusto ko lang sumikat. Gusto ko lang makalevel yung mga writers na Mhm.
na pag-uusapan lagi, ganyan, sa mga forum-forum, yung maraming nabebentang libro, ganyan. At that time, ang motivation ko, yun lang, maging sikat lang. Kasi naniniwala ako doon na pag sumikat ako, yayaman din ako sa pagsusulat. Mm. Ganon, ganon. Mhm. Super, well, sa standard ko now, learning what I've learned during the Mhm. past few years na that's like the lowest. Parang entry level siya sa pangangarap mo bilang writer. Pero as the years went by, ganyan, marami kang nakikilalang tao, marami kang natututunan sa Mhm. craft, sa negosyo, especially ng pagsusulat at ng pagpapublish, I realized that entry is the easiest eh. Yung pagpasok mo sa laro, that's the easiest step. It's staying there that Yeah. na yun yung mahirap, 'di ba? Yeah. Parang kasi pagdating mo doon, hindi na lang naman ikaw mag-isa. It will not only be about you. Mhm. Marami ka na makikilala diyan na kaparehas mo na writer. Although magkaiba kayo ng genre, magkaiba kayo ng mga stories na Mm. sinusulat, mapapressure at mapapressure ka to always, alam mo yon, put your best foot forward. Kasi ang goal mo na dyan, pag nakapasok ka na, is to stay there for as long as you can. Mm. So, ang naging parang personal growth ko is yung maging mas disiplinado ako sa pagsusulat. Mhm. Hindi lang yung hinahabol ko siya kasi gusto kong sumikat, gusto kong mapansin, gusto ko na maraming nakakakilala sa akin, alam mo yun. At this point, nagsusulat ako to like leave a legacy. Nandun na ako. Immortality na yung Wow. mindset ko na, Very. yeah, di ba? Yeah, shout out sa mga Pamsters ko dyan. Hindi, guys, sa truly lang, parang parang nandun na ako sa legacy mindset na ito yung I will be, 'di ba, one day, hindi naman tayo forever nandito, but Ah. itong may iwan ko na to, they will be here forever. So Mm. I might as well leave something that, deserves immortality, ganyan. So ito yung mababasa ng mga generations to come. So gusto ko yung maiiwan ko dito, yun yung best at yun yung makakapag-inspire pa ng ibang mga batang writer to do their best and make Mhm. their voices heard. Ganyan. And alam mo yun, just to send them a message na posible to. Na Yeah. pag nakapasok ko dito, posible to na magawa mo rin to. Kasi nagawa ko. Ganyan. Mhm. Mm. So, ayun. Okay, bago tayo maiyak dito, let's move on. Okay, Laura, ikaw na. Actually, Ako ako. Let's move on. actually same wavelength lang din kami ni Pam. Kasi parang, I mean, although nung nag-start pala ako, um, super hindi kasi talaga ako naging confident with my writing and all. So, Mhm. no one even saw my stuff. Aside from like very few trusted people. Um, my best friends, my husband. Aside from those, wala na talaga. Wala na ako ibang binigyan ng mga sinusulat ko. So parang when the time came, when eto na, published na and all, siguro nagkaroon din ako ng alam mo na, egotistical na thinking na parang, oh shit, sisikat na ako and all. Artista na yarn and stuff. Pero, Trot. pero alam mo yun, parang minsan you catch yourself na parang this is fine. Pero at Mhm. the same time, it's not why you went into writing in the first place. Kumbaga parang ako parang I guess I try to go back or like think back to the time na bakit ba ako nagsusulat? Mhm. It's something na parang ewan ko, parang I enjoy it. It comes freely to me, parang ganon. Tapos parang at this point gusto ko na lang siyang i-share, gusto ko na lang makapag-inspire ng other people. Um ayun nga, I go back to I want to touch people with the words that I use, with the worlds I create. So parang okay, pag naiisip ko yung pagka-shallow na sisikat ako, maraming umu-order, ayan na maraming pera, maraming stuff and all. So parang it's not about that. Kumbaga again, Trot. it's
a bonus thing, I guess. Okay, good for you kung meron. Pero, it's not gonna last din kasi naman. Exactly. Diba? Kumbaga, Right. it's very fleeting. True. So, you might as well enjoy what you're doing, enjoy writing, enjoy what you put out, make the best out of it. Alam mo yun, then the right readership will come to you at the right time eh. Hindi True. mo pwedeng puwersahin na parang, oh, buy my book, buy my book, buy my book and stuff. Yeah, you can do that. Pero if it's not, for me if it's not time for that specific person to discover your book, hindi pa. They will discover it when the right time comes for them. Not for you, for them. Kasi baka hindi pa sila ready sa Agree. words mo, sa world mo, kumbaga. So, I guess it's that for me. Thank you. Siguro I'll close the question na lang din. Siguro kasi Go. ako nung nagsa-start pa lang ako mag-write nung bata-bata pa ako. Wow. Nung mga Kala mo naman. Kala mo Parang tagal na naman. nun Kala mo naman 40 years old na ako. Anyway, nung high school pa ako, parang ang biggest motivation ko lang was it was an outlet for me para alam mo yun, para malabas mo yung little gay heart mo kasi syempre di mo naman may experience yung mga ganung bagay in reality. So parang ang naging motivation ko that time was yung mga crush ko. So pag di ko siguro nakita yung crush ko, hindi ako makakapagsulat, parang ganun. Yun yung biggest hurdle ko nung writer's block that time. Like, pag wala yung kilig, walang sulat, ganun. Siguro after now, nung naramdaman ko din maging published author, na makapag-sign kahit papano, kahit hindi mo pa siya standalone book, pero published author ka na, parang nag-iba na rin yung motivation ko. Siguro hindi, I wouldn't say it's more of a legacy thing. Like, siguro, parang ganun, pero hindi kasi ganun yung nakikita ko. Katulad nga ng sinabi ko kay Kath, I'm writing IMMVP not to leave a legacy, but to show that this is what the community is. It's more of a journalist. Parang yung yung motivation ko is more of an investigative journalist na parang I want to expose kung ano talaga yung nangyayari, parang ganun. Kasi when it comes to queer novels or like BL, parang hindi ko talaga nakikita yung something representative. Or maybe it's just that sobra ako sigurong fixated sa buhay ko na baka yung reality ko pala is far from the true reality of what is really happening. Pero Yeah. what I'm showing you is what I experienced firsthand and what other people have experienced, which is not that talked about and not that shown in Filipino literature or cinema. Or baka hindi ko lang talaga nadadaanan. Pero yeah, that's my biggest motivation for me to overcome writer's block is to always think na parang I'm writing this to show to the world that this is what is really happening. Yeah. That's true. And that's a very noble motivation for you to write kasi hindi siya self-centered. Parang you're diba? Very journalistic yung motivation mo. Like Actually. you're holding up a mirror to the world. This is really happening. Ganyan. So not a lot of siguro sa journalist that's their motivation, but you don't meet a lot of novelists with that motivation. And nakaka-proud yan, Joshua. Kaya this 2024, tapusin mo na talaga yan. Tapusin mo na. Yes. Tinaningan talaga. Okay lang yan. I need that. I need the pressure. Kasi deserve mo naman. Deserve ng IMMVP na i-showcase na kayo sa Madla. It's your turn. It's your time to shine, girl. Yes. Thank you. Lalo na that you feel na wala masyadong representation, di ba? So, let I am MVP the representation. Yes. So, mag-aabang kami dyan.
If you Sabang kami dyan cannot this find year. the So, representation, be the Representation. be representation, the queen. representation. Yes, queen. Okay, Queen. you guys, grabe sobrang fruitful nitong conversation na to. I think this is one of my favorite episodes so far, no? Kasi Ako din. sobrang, Mag-part 2 ba tayo? I wouldn't say ito na naman sa part 2. We'll know. Tingnan We'll natin. see. We'll see Ayun. how our late night pub enthusiasts think about it. Enthusiast. Yes, Why? yes. Wait lang. Gumawa nga kayo ng ng fandom ng late night pop. I feel like tayo lang maganda din tayo gumawa ng fandom, no? magpa-poll tayo sa Instagram Magpa-post. of what they want to become. Kasi sinong gumawa ng pagka-pamsters mo? Sino nag-coin Ako ng din. term na, ikaw siya. din. So dahil dyan, assignment mo yan. Actually, wag na. Assignment mo na lang yun, Pam. Assignment mo na yan. Pero naalala ko kasi doon, parang back in 2016 yata, nag-work ako noon sa sa BPO. Parang may isang nung birthday ko nung year na yon, yung team ko sinurprise nila ako. Tapos parang lahat sila doon, meron silang kumuha sila ng steerer sa pantry. Tapos doon sa coffee steerer, may nakalagay na picture ko, tapos nakalagay Pamsters Global. Doon ko nakuha yung Pamster. Ang cute kasi may picture ko, tapos nakalagay Pamsters Global. Very, very May Sarah light stick Geronimo ka si na bakla. pala eh. Light stick coffee steerer. Ay, gusto ko yan. Baka pwede ako magbenta ng merch na coffee steerer lang. Tapos picture ka nila. Business idea. Thank you so much. Okay, Grabe. wrap up na natin tong episode 6. This has been a very, very fun episode. Abangan nyo na lang kung magde-decide kami na magka-part 2. Pero maraming salamat sa pakikinig again at panonood. Sana may natutunan kayo at may napulot kayo. Especially our aspiring writers and authors out there. Especially the young ones, no? Yung mga nag-struggle pa. So sana nakatulong kami sa inyo. Ayan. Hopefully. Follow us on follow us on social media at Late Night Pub Show. That's the same across all platforms. Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Wala pa tayong X, no? Parang nakakalap na kasing gumawa. Ang dami na eh. Ang dami na natin hawak. Oo, huwag nyo na kami Wala pa po pagurin. kaming social media manager. Wala po kami social media manager. Kami lang din po nag-manage ng social medias namin. Opo. So, Sariling sikap po. Sariling sikap muna dito, no, habang naghihintay ng pambayad ng social media manager at soundboard. So, unahin muna natin yung soundboard. Unahin muna namin yung soundboard. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming mga personal socials. Yung akin nandyan, nakita nyo dyan, no? Facebook.com/pamelamela. I have the same handle across all platforms. Pero ngayon, active na ako sa Facebook at sa TikTok. Ganyan. TikTok tita na. TikTok tita na ang tita Pam nyo. So, ayun. Pero mas active pa rin ako sa Facebook. Minsan lang ako mag-TikTok. Pero at least meron na ako isa pang active na socials. Ayun. So, guys, ano pala, ang Pag-ibig ni Crayon is sold out sa fully booked na court. Maraming salamat, guys. Congrats, mga Pamsters! Yes! Alam nyo, sobrang nagulat talaga ako nung binalita sa akin ng trainer ko na dapat daw bibili siya pero pagdating niya doon, ubos na. So, okay, hindi tayo nag-reprint. Sorry na. Mag-reprint tayo, okay, I will update you. Pero available pa rin sa UP Town Center, Eastwood City, and the Podium. So, habol-habol guys, meron pa doon sa mga branches na yun. Pero sa the Fort Main, wala na. Ayun, soon to be available again sa Lazada. Please wait for my announcement sa Facebook, ganyan. At baka mag-video-video din ako sa Twitter. Sa TikTok. Baka sa TikTok, abangan nyo na lang, no? Kasi ayoko pong gumawa ng talaga sarili kong video. Yeah, marketing. Marketing 101. O go, plug na kayo, guys. So, thank you. Ay, sino ba? Ang bagong iconic na purple fan. Ang aking bagong mic na purple fan. So, as you can see, my socials are down below at jjorge.wr. So, mas active po ako sa Facebook, Instagram, and TikTok.
And hopefully, my new YouTube video, nandun yung reviews ko about the books that I read on 2023, which is on YouTube. Yung sa inyo, At Last at Ang Pag-ibig ni Crayon. I'll be Yay! posting Thank that you. hopefully this week. Di pa ako tapos mag Ah! So, abangan nyo na lang. That would be on my YouTube channel at same handle at jhorge.wr. Follow me on all my socials, Instagram at Laura Tries to Write, Facebook Laura Friera Gonzalez. My book At Last is still available for purchase, I guess. Just head over to my socials, Facebook and or Instagram. Available din siya sa selected fully booked branches, Yes! Podium, Yay! Eastwood, ano pa ngayon? The The Fort. Fort, and UP Town Center. Then, Gusto ko yun. abangan, it's soon to be available din sa Paper Cat Books, Lazada account. Yeah. Tama. Account? Ayun. Yeah. Basta Actually, sa mas maganda Lazada. Paper Cat Books Store. Store. Paper There, Cat yeah, Book store. sa Okay, Lazada. ayun, yan. Store sa Lazada. Thank you, guys. Thank you for joining us tonight. Thanks. Yes, thank you so much again, guys, for joining us for episode 6. This has been Pam, PKB's first traditionally published author and best shoulder to cry on. And this has been Joshua, your soon-to-be published author this year, and also your patrona ng halata. And this has been Laura, your spellcasting author from Paper Cat Books. See you guys soon. See you guys on episode 7. Bye. Yes, dito Bye. sa Late Night Pub where we talk about writing, publishing, and everything in between. Bye, Bye. y'all. Bye.